Nabistong ibinebenta online ang isang motorsiklong tinangay nang nagpanggap na magte-test drive lamang 5 taon na nakakalipas. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Taong 2020 nang inagaw ng nagkunwaring buyer ang motorsiklong ito mula sa seller na nakipag-meet up sa Tagaytay City. Nagtiwala po dun sa tao, then pina-test drive, tapos tinakbo na po. 5 taon ang nakalipas, isang tipang natanggap ng PNP Highway Patrol Group pati ng complainant. Ang scooter, ibinebenta na raw online. Through the series of cyber patrolling and sa tulong na rin ng tip at pakikipagtulungan din ng ating pong complainant na pag-alaman at nakita po natin ito pong nawawalang motor na nakapost po sa marketplace. Kulay asul pa rin ang scooter pero mas madilim na ang pintura at may mga sticker na sa harapan nito. Dito na ikinasa ng PNP Highway Patrol Group ang isang entrapment operation kung saan nadakip ang 2 lalaking nagbebenta ng scooter. No comment ang mga suspect. Masaya po siya, sobrang saya po nung nakita ko yung motor ko na nabalik po sa akin. Dahil matagal na panahong nawala ang motorsiklo, susuriin daw ng HPG kung nagamit ito sa anumang krimen. Sa 5 taon, saan napunta itong motor na to at muli, no, kung ito man ay nagamit sa anumang mga krimen, within 5 years ay isa po sa mga tinutukan po ng Highway Patrol Group. Ayon sa PNP HPG, talamak hanggang ngayon ang modus na tinawag nilang test drive takbo. Ito po ay madaling mabenta sa kung sino man at napakadali rin pong chap-chapin. Paalala nila para hindi mabiktima ng modus. Kung ito po i-road test, mas maganda po na meron pong kasama. Kung tayo po ay bibili ng mga segunda manong sasakyan, motorsiklo, no, ay i-check po maigi ang mga dokumentong nakapaloob po rito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hinamon ng palasyo ang mga nagsasabing edited ang Pangulo sa litratong ipinost ng First Lady na patunayan ang kanilang alegasyon. May pahayag din ng Malacanang kung kailan nagsimula umano ang mga fake news tungkol sa First Family. Nakatutok si Ivan Mayrina. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Ito ang pahayag kanina ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna umano ng paglipanan ng fake news at disinformation na ibinabato sa First Family. Pero nang usisain siya ukol dito, maingat siya sa kanyang sagot. Are we directly accusing the Vice President or the Duterte family as being behind? I am not accusing propaganda? anybody. But a lot of people are propagating misinformation against the President and the country. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Sara Duterte at ng kampo ng mga Duterte ukol dito. Naungkat ang usaping yan nang tanungin si Castro ukol sa mga larawang ipinost ni First Lady Liza Marcos sa Facebook. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening she posted a new family photo like she usually does. And now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Ang paglaban sa fake news, ang isang araw sa misyong iniatang ni Pangulong Marcos sa Presidential Communications Office. Ang utos daw ng Pangulo, sagutin ang mga maling impormasyon. In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Hihilingin ng prosekusyon na bumitiw sa isang kaso ng ilang nawawalang sabungero ang presiding judge nito. Kasunod yan ng hindi pagpapaaresto sa 6 na akusadong gwardya ng Manila Arena. Nakatutok si Ian Cruz. Bigo na naman ang prosekusyon sa hiling nitong isyuhan ng arrest warrant ang 6 na gwardya ng Manila Arena na iniugnay sa pagkawala ng ilang sabungero sa sabungan noong January 2022. Yan matapos ibasura ng hukuman ang motion for reconsideration nila sa nauna nilang hiling kaugnay niyan na inihain noong February 19.
Kaya ang sunod nitong hakbang, motion o hiling na mag-inhibit na o bitawan ni Presiding Judge Rebecca Guillen Ubanya ang kanilang kaso. I just give instructions that we cannot let a case like this go. Nawawala ang mga tao na to, kaya may katungkulan tayo na iayos at sagutin ang mga tanong sapagkat tayo ang naatasan ng batas na mag-imbestiga tungkol sa mga bagay na to. Iginatwiran ng prosekusyon ang desisyon ng Court of Appeals itong Enero na kansilahin ng tig 3 milyong pisong piyansa ng 6 na akusado. Ang pagpayag umano ng lower court na magpiyansa sila ay grave abuse of discretion. The Court of Appeals already ruled that the petition for bail has to be denied, but the court issued a denial of our motion for issuance of warrant of arrest. We did already file a motion for reconsideration sa Court of Appeals. So that is still pending. We're waiting for the resolution. Sinubukan nating kausapin yung mga taga doon sa korte kaugnay nga doon sa motion for inhibition na final ng mga state prosecutor, pero sabi nila hindi raw sila magbibigay ng anumang pahayag. Well, we'll be filing our comment. We haven't read it pa kasi. We haven't checked the motion. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang ating makakatsikahan ngayong Martes, si Sangre Flamara ng Encantadia Chronicles, Faith Da Silva. Faith! Good evening, Miss Vicky, and good evening din sa inyo mga kapuso. Ilang tulog na lang at mapapanood na ang bagong yugto sa buhay at pakikipagsapalaran ng karakter ni Ruru Madrid na si Lolong. Ito na po, ang mas intensa abangan sa paglipat niya sa syudad. Sa chika ni Tito Lar Santiago. May mga sugat at pasapa si Ruru Madrid bilang si Lolong nang humarap siya sa GMA Integrated News sa set ng Lolong, Bayani ng Bayan. Napapanood ngayon ang umaatikabong pakikipagbakbakan ni Lolong sa kanyang mga kalaban. So actually this week magiging madugo, grabe ang mga bakbakan, magiging madrama, iyakan. Pero hindi pa dito matatapos ang lahat dahil mapupunta si Lolong sa siyudad kung saan mas malalaki at mas mapanganib ang haharapin niyang mga hamon. Kung makikita mo, Tito Lar, ibang-iba yung location po natin ngayon dahil may panibagong sorpresa po ang Lolong para po sa mga manonood natin. Ito na nga ang bagong yugto sa buhay at pakikipagsapalaran ni Lolong na mapapanood na simula ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa GMA. Ito po ang aming kauna-unahan taping para po sa bagong yugto ng Lolong. Ang totoo nga niyan, kahit po ang aming title, iibahin ho natin from Lolong Bayani ng Bayan, ngayon Lolong Pangil ng Maynila na siya. May mga bago ring makakasamang malalaking artista si Ruru. Nandito po si Miss Tessie Tomas, ganun din po si Mr. Ketchup Eusebio. Mga kasama rin po natin, Mr. Wendell Ramos, Matt Lozano, Yasser, Mr. Ruel Santiago. Mga kasama rin po natin. Ang mga karakter sa tumahan na natutuhan ng mahalin ng mga manunood, hindi pa rin mawawala. Marami rin po na from Tumahan ngayon mapupunta na rin po dito sa Maynila. So abangan po natin kung sino-sino po ang mga mapupunta, papaano sila magkikita-kita. At para sa mga fans ng dambuhalang buhayang si Dakila, abangan po natin papaano ba muling magtatagpo si Lolong at ang kaibigan niya na si Dakila. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Posible umanong isaalang-alang ng International Criminal Court ang asal ng kampo ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta kaugnay ng hiling nitong interim release o paglaya habang dinidinig ang kaso. Ang iba pang posibleng kondisyon para dyan sa pagtutok ni Maki Pulido.
Umaasa ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte papayagan siya ng International Criminal Court na pansamantalang makalaya sa pamamagitan ng mekanismo na interim release. When I make an application for interim release, you'll know about it because it'll be published on the court website. Right. But it's a sure thing, essentially. Ang pasya ng korte nakadepende sa mga kondisyong nakasaad sa Article 58 ng Rome Statute. Sisipot ba ang suspect sa mga pagdinig ng korte? Hahadlangan ba niya ang investigasyon sa kaso? At gagawa pa ba siya ng mga krimen na kinasangkutan niya? Sa Rome Statute, pwedeng warrant of arrest or pwedeng summons. Now, obviously, hindi inisyo yung summons kasi nakita ng korte na hindi siya kusang pupunta kung summons lang. So, warrant of arrest. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC-accredited lawyer, ikokonsidera rin daw ang asal ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Sinaktan pa nga yung isang policewoman, nagkaroon ng malaking bukol, and there was an attempt to really prevent his arrest. Nandiyan na rin yung mga ginagawa ng mga supporters niya to the point na binubuli and ini-intimidate yung mga judges mismo. Sa kasaysayan ng ICC, hindi bababa sa 6 na akusado ang pinagbigyan sa kahilingang interim release. Noong 2021, kinilala ng korte ang voluntaryong pagsuko ng Kenyan lawyer na si Paul G. Cheru na nagpakita raw ng kusang loob na pagtanggap sa jurisdiksyon ng ICC. Mababa rin daw ang parusa sa kaso niyang panunuhol sa mga testigo. Ang dating Congolese rebel leader na si Jean-Pierre Bemba Gombo, pinalaya rin noong 2018 matapos mapawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. At naisilbi na rin niya noon ang lampas 80% ng sentensya para sa hiwalay na kasong offenses against the administration of justice. Ang ICC merong kasunduan sa bansang Belgium at Argentina para sa pagkustodiya sa mga suspect na mabibigyan ng interim release. Sakali mang bigyan ng interim release si Duterte, magtatakda ng mga kondisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Halimbawa, pangakong sisipot sa pagdinig o hindi ko kontakin ang sinuman sa mga testigo. Hihingan din ang opinyon ng abogado ng mga biktima maging ang Office of the Prosecutor ng ICC. Giit ng mga abogado ng mga biktima, tututulan nila ito. There are still serious security concerns for the victims, for the potential witnesses. In fact, we have seen that online and in person. Secondly, Mr. Duterte, as stated in the arrest warrant, is still a very influential man. Ano man daw ang maging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kaugnay ng interim release, nire-review ito ng korte kada taon para tignan kung may nagbago sa sitwasyon. At kahit napalaya na, maaaring muling mag-issue ng arrest warrant ang Pre-Trial Chamber. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinagot ng magkakapatid na Duterte ang komento ng gobyerno sa mga petisyon nila sa Korte Suprema na maiharap sa kanila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa kanilang ipinunto ang pagtanggi ng Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa nasabing mga petisyon. Nakatutok si Salima Refran. Git ng magkakapatid na Paulo, Baste at Kitty Duterte, hinimut kundi may saysay pa ang hiling nila sa Korte Suprema na utusan ng gobyernong pabalikin at iharap sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot nila yan sa komento ng pamahalaan sa petisyon nilang writ of habeas corpus sa Korte. Sa tugong yan, iginit nilang walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Ginamit nila ang taliwas na opinyon ng dalawang hukom ng ICC Appeals Chamber nang ibasura ng ICC ang apela noon ng Pilipinas na itigil na ang investigasyon ng ICC sa nangyari noong drug war. Sabi kasi ng dalawang hukom, kailangang may kasunduan sa panahong iginigiit ng ICC na may jurisdiksyon ito. Pero mas nanaig ang ibang hukom ng ICC, kaya ang pinal nilang desisyon noon ay may jurisdiksyon sila sa dinidinig na reklamo. Giit ng mga Duterte, humalas na sa Rome Statute ng Pilipinas nang arestuhin ang dating Pangulo. Binanggit din ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa nasabing mga petisyon na indikasyon nila na naniniwala ang Solgen na iligal ang pag-aresto. Nalabag rin ayon sa mga Duterte ang mga karapatan ng kanilang ama na iniatas ng konstitusyon. Gayon din ang nasa Section 59 ng Rome Statute na nagsabing kailangang iharap sa isang competent judicial authority ang inaresto. Pero ang nakalagay umano na petsa at judicial authority kung saan iniharap si Duterte sa kanyang ICC transfer form ay
do not know. Inilakip nila ang form sa tugon nila sa korte. Binanggit din ang sinabi sa Justice Budget Hearing sa Senado ni Justice Secretary Boying Rimulya na kung idadaan sa Interpol ang arrest warrant ay kailangang idaan din ito sa korte. Kabilang din sa pinunto nila ay pagpase ng pag-aresto sa diffusion imbes na Interpol Red Notice, kaya hindi umano formal at hindi kailangang sundin. Ni hindi umano ito galing sa Interpol kundi sa legal branch lang ng ICC. Git ng mga Duterte, isa itong politikal na pagsuko ng isang Pilipino sa isang banyagang korte, kaya iligal, depektibo at labag sa konstitusyon. Lahat yan handa namang sagutin ng Justice Department sa Korte Suprema kung kailangan pa. Sa ngayon, sabi ni Rimulya, I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11. And I stand by everything that we did. para sa GMA Integrated News, Salima Nafran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa gitna ng tumitinding init, may namumuna low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 905 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng lumapit sa lupa. Kung titignan nga sa wind map ng Metro Weather, tutumbukin ito ang silangang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Easterlies naman ang iiral at makaka-apekto sa natitirang bahagi ng bansa. Umatras na kasi ang amihan at wala ng epekto. Ayon sa Pag-asa, anumang araw mula ngayon ay posibleng ideklara na ang pagtatapos ng amihan season. Gaya po kanina, posibleng pumalo ulit bukas sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Mainit at malinsangan din sa iba pang bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila na nasa pagitan ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa Kalusbong, Visayas at Mindanao, pati sa ilang bahagi ng Bicol Region. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaari ring ulanin ang iba pang bahagi ng Luzon, kasama ang Southern Luzon at Bicol Region. May posibilidad din ng localized thunderstorms sa Metro Manila. At kaugnay niyan, posibleng mapadalas pa ang heat index na nasa danger level, gaya ng naranasan sa 7 lugar sa bansa kanina. Kabilang dyan ang damang init sa Dagupan na umabot sa 47 degrees Celsius. Ang mga epekto nito bukod sa heat stroke, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Kung akala mo wala nang iinit pa sa mga nakaraang araw, may isa sagad pa pala yan. Base sa datos ng Pag-asa, ngayong araw ay naasahang papalo sa danger category ang heat index o damang init. 43 degrees Celsius sa Dagupan at 42 degrees Celsius sa CBS-UA Pili, Camarines Sur. Sa Metro Manila, nasa 38 degrees Celsius ang posibleng heat index sa NAIA sa Pasay, 36 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Hindi biro sa kalusugan kapag pumalo sa 42 degrees Celsius pataas ang temperatura. Pwede kasi itong humantong sa heat cramps at heat exhaustion, heat stroke kung magtuloy-tuloy ang pagbilad sa initan. Ayon sa Pag-asa, dahil sa climate change at kondisyon sa mga nakaraang taon, hindi raw malayong mas magiging madalas na pumalo sa danger category ang heat index sa maraming lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila. It really depends on which part of the country you are. Pero dito sa NCR, it's not supposed to be ganun kadalas na mainit because yung mga nakaraang taon kasi, maybe because of the influence of the El Nino, kaya napapadalas din yung warm. Kung mas mapapadalas ang danger level sa heat index, mas iikli ang recovery time ng katawan lalo na yung mga galing sa bilad sa initan. If your nights are as warm as your days, mga ganun, hindi ka nagkakaroon ng, yung katawan mo ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon para magpahinga sa mainit na panahon. Coping is easy for those with the resources. I mean, well, if yung may maayos ka naman na tirahan and then you have your ventilation. E paano kung yung ang mga trabaho nasa labas at babad sa init ng kalsada? Medyo nakakayanan pa kunti. Ngayon may sobrang init. Nasilong kami sa mga puno. Wala pang pumasok na booking. Hanap muna ng lilim para makapagpahinga. Hindi ako pumapasok sa ilalim ng tunnel kasi sobrang init doon sa ilalim ng tunnel. Tubig po talaga. Para po maiwasan po yung dehydrate sa loob ng katawan namin. Saka po meron din po kaming
heatwave break time, 11 ng umaga hanggang alas 12 po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras.